Nauwi na ako. Eddie, I just got this, and now I need to upgrade you. Just do it for safety. You'd want anyone gaining access to that, would you? Okay, fine. Nangyari? Baka lag lang. Try ko na lang mamaya. Lang, wala naman akong binili Bakit? I received something from the bank. It says I spent worth 1.5 million. 1.5 million? Only 1.5 million? It's not about that. I didn't buy anything today. Ha? You need to contact the bank. Hello, good afternoon, sir. This is the Worldwide Bank. How may I assist you today? What happened ba kasi? Hay nako, someone used my card for something worth 1.5 million. How is that even possible? I don't know. The bank sent me an email telling me to upgrade my PIN. And so I did. But after I upgraded it, the website suddenly lagged. Oh no! Sagot na, di ka talaga nakikinig na ano. Ano na naman? Pag ang technology school, di mo ba nag-fishing? Ano yan? Nangingisda? Diyos mio, hindi. You got fish talaga. Yung binuksan mong website, hindi galing yun sa bangko. Baka sa hacker yun. Ano? Tanga lang. Grabe sa tanga Wait! Pause muna! Kung sakaling mangyari nga sa atin ito, paano nga ba natin maiiwasan ang ganitong senaryo? Una, never provide your information to an unsolicited request. Ito man ay sa telepono o sa internet. Ang mga email at website sa internet na ginawa ng pusher ay maaaring kamukha ng tunay na bagay. Maaaring mayroon pa silang peking padlock na karaniwang ginagamit upang tukuyin ang isang secure na site. Kung hindi mo sinimulan ng komunikasyon, hindi ka dapat magbibigay ng anumang impormasyon. Ikalawa, if you believe the contact may be legitimate, contact the financial institution yourself. Makakakita ka ng phone number at website sa mga buwan ng statement na natatanggap mo mula sa iyong institusyong pinansyal o maaari mong hanapin ang mga kumpanya sa isang phone book o sa internet. Ang susi ay dapat ikaw ang magpapasimula ng contact gamit ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan na ikaw mismo ang na-verify. No, never provide your password over the phone. Hindi kailanman hihilingin sa iyo ng isang institusyong pampinansyal na i-verify ang impormasyon ng iyong account online. Ang mga magnanakaw na armado ng impormasyong ito at ang iyong account number ay maaaring makatulong sa kanila upang ma-access ang iyong pera. At panghuli, review account statements regularly to ensure all charges are correct. Kung ang iyong account statement ay huli sa pagdating, tawagan ang iyong institusyong pampinansyal upang malaman kung bakit. Kung nag-aalok ang iyong institusyong pampinansyal ng access sa electronic account, panapanahong suriin ang aktibidad online upang mahuli ang kahinahinalang aktibidad. Oo na, mag-iingat na ako next time. You better, Jana. I want you to spend my money, not anyone else. Oh, yan pala si Mr. Floresta. Fixed na siya na, so don't worry. It's only 1.5 million. Sorry, I lost that kind of money. Only 1.5 million, Jana. I can replace that. We just need to be careful next time. Sabi sa iyo, dapat nilakihin natin gastos. 1.5 million lang daw. Mahirap na. Baka mahuli tayo, no? Pero grabe yun. Nilang lang yung 1.5 million. Yaman sila eh. Ano naman pinag-usapan nila na ba? Wala naman, nagpapasulit. Yeah, kailan pa? Kailan paano? Kayo, ano ba? Friends tayo dito oh.
Papasuyo lang ang tubig. Ano ka ba? Anong iniisip mo, Ale? Ng tubig daw, juice lang naman available dito.